Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang pagkakasakit, wala naman itong pinipili. Babae man o lalaki, o anuman ang pagkakakilanlan sa sarili, pag nagkasakit, magkakasakit. Ganun din, wala rin naman pinipili ang demonyo kung sino ang sasapian. Kung sa ating ebanghelyo, Hudyo ka man o hintil, sumasapi ang demonyo, nagpapahirap ang demonyo. Pero dito din, matututunan din natin na pagdating sa pagpapagaling ni Jesus, wala rin naman siyang pinipili. Kumbaga, walang exclusivity pagdating kay Jesus. Kasi ang mga Hudyo, sa pananaw nila, dahil sila ang pinili, sila lang ang maliligtas, sila lang ang may karapatan na biyayaan ng Diyos. Kaya nga kahit na hindi na nila kilalanin o sundin ang mga utos ng Diyos para sa kanila, karapatan nila na sila ay pakinggan, sila ay tulungan. Pero hindi ganon. No? Sabi ko nga, hindi exclusive ang Diyos, kundi lahat ay kasali, lahat ay kanyang pakikinggan, basta't nagtataglay ka ng pananampalataya. Kasi yun ang pinagkaiba nitong ina na isang hintil doon sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo na humaharap kay Jesus, feeling entitled, na dapat sila muna. Bagamat binanggit lang ni Jesus yung ganitong mga salita na anak muna, pero sabi niya, dahil nakita niya ang paninindigan at pananampalataya nitong babaeng ito para sa kanyang anak, na kahit hintil ay kanyang pinakinggan. Sana po na dahil ang pagtulong natin sa ating kapwa ay hindi dapat tumitingin kung sino siya o kung saan siya galing. Hanggat
may pagkakataon, kung may pangangailangan, tumulong, magbigay kung kayang magbigay. Nang walang tinitingnan, no? Dahil ngayon talagang bakit hindi tayo umuusad sa atin pong ekonomiya? Kasi laging nauuwi sa pag hindi partido, hindi natin susuportahan. At sino ang higit na naapektuhan? Ang bayan, ang mamamayan, dahil wala nang ibang ginawa kundi magkontrahan ng magkontrahan dahil lamang hindi sila kapartido. Dahil ang iniisip, dapat kami. Kami ang makaisip ng maganda, kami ang makatanggap ng maganda, at kapag mayroong tagalabas, hindi natin ito tatanggapin. Nawa, no? Ma-break din natin yung ganong mentality. At mas sundan natin ang halimbawa na ipinapakita ni Jesus. Na kahit labas sa kanilang lahi, basta tumatanggap at nananampalataya, tutulungan at hindi niya pahihindian. Amen. Thank you.